nga mga trabaho. Ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo, ola ninit kayo ta igalakay. Ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt. Permiyak kada adlaw imna sa Henry Pitt. May pwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa katawang Pilipinhon, maayong gabi sa masuking tigpaminaw. Mga igsuon, maayong gabi na tong tanan. Maayong gabi sa itong mga kaigsuunan, ngayon yung mga panahon na nitimbaya nato, og ako ang gipasalamatan ang mapipila ka mga kahigalaan nato nga nihatag og pagduyog sa World Press Freedom Day. Salamat nyo tanan. Okay, I would like to give a payback time to all of our media comrades, our colleague in the media. We thank you so much for being so nice and kind to me and in all that revelations that I happen to be part of your cause. I should be very thankful with the people who extend their invitations to me from California, USA. And I would like to thank also from all those people who may have not aggravated with what I intentionally said, that how much I love to be there, but I cannot draw out myself from here because I truly have an obligation to share with my brethren here, with the people in the Philippines. Yes, I believe that it is so nice to be with you in your unity and common cause, yet I apologize that I cannot really be there because I already have my commitment. So thank you so much with all your kindness that you been able to extend to me that invitations. So, maraming salamat po sa inyo dyan sa Kamaynilaan. Ako po'y lubos na nasisiyahan na ako po'y naging parte sa inyo sa inyo ngayong pagsisiyasat kung sino ba talaga yung maisip natin na kaaya-aya sa pagdating ng mga invitations nyo sa representations natin dito from the media. So maraming salamat po. We from Station DYRL and with my program Garbo, we are so grateful to everyone who extend their invitations to us to be there. Maraming salamat po sa inyo sa World Press Freedom Day. Hindi po kami makakadalo pero lubos na nagpapasalamat kami na anyayahan nyo kami at pinauunlakan nyo rin yung mga punto namin na hindi talaga sapat na maisip naming dahilan na kami makaiwas dito dahil malamang na kami may naging parte pero kami po'y mas nakatuon doon sa mga lokal, no? Sa mga isyong lokal. So sana po'y maunawaan nyo to. So daghan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw. From Cebu, gusto ko magpasalamat nga kauban sa Sunstar, dili gyud mi makahatag ninyo og assurance that we can be there pero amo alang ikapasalig ninyo kanunay may makiguban ninyo niining inyohang kausa karon sa World Press Freedom Day. Salamat ninyo. So mga igsuon, una ko nagpasalamat sa ato mga kaigsuonan nga nipadangat sa ilaha karon nga mga invitations. There's no such thing as better than anybody who happens to be though our absence may have been given big weight, but our presence in the spirit, so to speak, kami po'y nagagala, kami po'y naliligayahan at inyo kaming nauunawaan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, salamat.
Okay, salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Once again, maayong pagpaminaw karon sa ato karon nga mga kaigsuunan Loko Pilipinas sa tanan nga mga pasahero, matag adlaw sa bisan unsang transportation nga inyuhang gisakyan. Kami nagpasalamat gyud migdako labi na gyud sa mga suki na daan sa Series Liner, sa Rural Transit, sa Mindanao Star o sa uban pa nga mga kompanya ilalom sa Balyacar Transit Incorporated. So ako ang gipasalamatan bisan pa man ang mga pipila nato ka mga kahigalaan nga nag-ingon nga wala man na diri sa amoa. Yes, I agree with you. Wala na sa inyo ha, pero mao magunay common diri sa amoa. So among gipasalamatan ang tanan nga mga pasahero sumasakay mga igsuon sa Bachelor Express, sa Mindanao Star Bus o ingon man sa Sugbo Transit, sa Southern Star, bisan pa sa Island City Express. Nagbiyahian naman ni diri sa Tos Dumaguete paingog Valencia Bacong maigsoon back to Dumaguete. Og di po nako kalimtan ang taga Gold Star og syempre sa Series Transport, Series Liner og sa tanan nga ilalom sa 18 ka kompanya sa Yanson Group of Bus Companies. Daghang kay salamat ninyo sa tanan nga mga empleyado. Nagpasalamat kog dako ninyo bisan pa man sa mga barge, mga igsuon nga maoy nagdala sa mga sakyanan, no, paingon sa mga isla. So salamat sa mga taga Siquijor nga mga nagpatalinghog nato. Salamat sa mga taga Bohol. Bidza kadyo ang amo ang presensya pero dili man gyud nato mabidza nga to ang kaugalingon. As one, pirmi man lang ta nga nakig-uban ninyo diha. Okay, salamat sa mga taga Sugbo. Akong gipasalamat bisan pa man taga Camotes Island sa Asnar Shipping Pod nga nagdala Montenegro og ingon man sa uban pa nga mga barge nga nagtransport, nagcharter mga igsuon. So salamat po dai sa Machaw Shipping, nagtransport sab sila. Ako lang pagtimbaya ninyo diha tanan sa Machaw Shipping mga igsuon, masibu man o diri sa Sibulan or diha sa may pier sa San Jose sa Tampe, pero nagpasalamat migdako ninyo diha tanan. Okay, maraming salamat din po sa inyo sa may Oriental Mindoro, sa mga taga City Mall, sa mga taga Alabang na panay na nakikinig sa ating programa. Kami po nagpapasalamat at kayo naman po sadyang pinagtuunan nyo ng pansin kung ano man yung pwede nating maging issue araw-araw dahil ito po naging karanasan na rin, no? At saka magmula nung 2019, magmula nung sumiklab yung problema, andito pa rin si Pastor Ray Laping, no? Kasama nila ni Sir Duarby o siguro sa ganun din no ni Sir Nohas. Okay, salamat sa inyo. Okay, sa lahat, no, ako'y nagpapasalamat. Maupay iton mga kauturan naton dida ha Samar ha Leyte pirmi man la kamo nagsunod ha aton programa didi. Okay, ako po'y nagpapasalamat lahat. Well, anyway, the bloodline of being a Bisayan, though you're not, but you can understand na nagpasalamat ko nyo tanan nga nagsunod sa programa. Salamat nyo diya tanan. Okay, ako ang gitimbaya po di ay ang mga kaigsuunan nato nga nagpamati karon mga igsuon sa ilaha karon nga mga lugar, no? Sa Dakbayans, Dumaguete, dinha sa may Bagakay ug ingon man sa may Kalindagan. Mga usuri nyo kagabi kung medyo na sentro nako mga igsuon ang Dumaguete administration, no? Kung galing na mention ako to sa rason nga ganahan lang po nga ma-share po diha ninyo. Salamat. Salamat sa mga taga Camotes Island sa makausapa sa tanan nga mga naa sa Santiago Bay, San Francisco Camotes, Daan Pasporo, Todila o sa ubang pang parte bisan pa man sa inyuha karon nga mga lugar nga inyuha karon sa may Liluan. Yes, salamat niyo di tanan. Nagsunod po day ang mga taga Liluan mga igsuon. So Liluan port ning Liluan. Diha mo dunggo, diha pod mo ang transport sa barge paingon sa Asnar, meaning ang Asnar Shipping naa din na nagport sa Liluan, paingon dito sa Camotes Island. Okay, salamat ninyo ha. Okay, salamat sa mga igsuon sang ato niya nga makauturan dara sa may San Jose kag Dao, sa may Katiklan, Kalibo, Libertad, sa may Sibalom, sa Rojas City, sa mga taga-Ungka kag taga-Muhon. Okay, sa San Remigio, may yung
pakikinig sa amon di. Okay, salamat. Okay, si Marlene Araneta Diaz Alam. Lin, mayong gabi ini mo diha, Lin, no? Gimingaw na ko nimo, Lin. Anyway, salamat kayo, Lin. Okay, from the Iloilo West Branch ng Baliaca Transit Incorporated, nagapamati man sila permi sa aton. Okay, salamat ninyo. Ako pong itimbaya ang tanan mga kaigsuunan sa Kabangkalan, La Carlota, La Castillana, sa Maao, Nara, San Carlos. Okay, ako sab nga itimbay mga igsuon mga kahigalaan nato diha sa Isabela. Ingon man si Palay, Candoni, Tagukon. Okay, salamat sab sa mga higala nato nga nagsunod sa aton nga programa sa Baktulon, Bantayan, diha sa Bayawan, Binalbagan, sa Kabakungan kag sa iba nga area sa may Gihulngan City, dara sa may Canlaon, sa nagsiling na ko mga igso. Wala pa, no? Salamat sa mga taga Mabinay. Okay, taga Manhuyod, bisan pa man sa mga taga Tambo Ayungon. Okay? Naka-mention ko sa Gihulngan. Yes, okay. Salamat sa mga nagpamati nato dinha sa may paradahan sa Bais o gingon man diha sa may paradahan sa Siaton. Okay, na istoryahan itong Bayawan. Salamat yun tanan mga igsuon. Ako alang kinasingkasing pagpadungog ninyo nga. Well, ako na lipay pugog maayo. Yes, okay. Hapit ko no ko malimot sa mga taga Madridejos, Bantayan Island. Sa Santa Fe, okay, nagpamati sila diha. Okay, dan Bantayan, Maya, okay, unsa man Lambusan o saban pang parte din ha, no, sa inyong lugar. Well, magpasalamat lang po ko. Tuburan, Tabugon. Okay, salamat niyo diha tanan. Mga igsuon, dito na ko unahan ha. Salamat sa inyo karon pa rin pagpakiguban nato. I hope nga ini mga panahon na si President Rodrigo Roa Duterte is coming kaniadto house na sila ni OVY. Base kun karon i-house man lang ihapon kay OVY, no? Mga igsuon, pero base kun distansya na si OVY kay ara na siya sa poder ni PBBM. Sige, so padayon ta mga igsuon, salamat ninyo diha. Okay, na ay mga pipila ka panawagan nato gikan sa Bacolod. Okay, ato lang nang abton sa pagkakaron kuno galing inyo nang ihatag diri nako nga mga informasyon. So unya na lang, no, ako rang sang hatagan o gibug-aton ning mga pipila ka mensahe nga niabot diri nato. Mga igsuon, gusto nako nga kini siya mahisgutan nato kay do na tay letter, no, from the Hall of Justice o Bacolod. Okay, may gusto silang ipaabot diri sa aton. Okay, ako lang ni siya nga tan-awon mga igsuon. So for the meantime, ato sang tutukan kining ilaha karon nga gipadala. Okay, Pastor, amon ni ang sa karon pirmi lang nga gin istoryahan sa Bacolod Trial Court ang petisyon ni OVY nga siling tani mapending pero ining panahon subong, no, ining tion dako damo kag dako gid ang mga nahimo iya nga mga istorya nga mayo tani kun imo ni nga mapaere. Dili lang kay lisod ug akong ipaere ni. Ang ako likaya number 1. Ug ako nang ipaere na kinahanglan pa manggugo nga ako sana siyang screen, no? Ako sana siyang paminawon before nako i-play. Kay ug dunay mga personalidad nga mahisgutan, unya wala kong kabantay, ako mo'y maigo kay namanggod tay policy good. Kanang gitawag natog data privacy, unya ma-mention ang ngalan sa tao dayon magsunod ana kaso na pod. Muna maglikay ko ana ha. So salamat. Ako na lang hatagan sa gibug-aton nga kining inyo karon nga gipang padala nako. Okay, from Bacolod City. Okay, amon ni karon ang tigom. Okay, the discussions among the judges about the defect on OVY's petition concerning the annulment o nullification siguro. Yes, okay. Dili ko mo contest mo man inyo ang sulat. Okay, the annulment of that extrajudicial settlement. Sorry ha, naunhan ako. Okay, pasaylo ako ninyo. Pastor, we would like to give you that idea. Okay, gusto silang muhatag sa ilaha ko nung idea nga mas maayog yung kuno nga
ipalanog yun ang complaint sa October 11, 2018, mahitungod ni ining pagpabasura sa extrajudicial settlement. Okay. Kay ini nga ang kining 47 pages nga family constitution na humana og basa, mga igsuon na humana og basa unya naanay ilaha karon nga mga discussant policies no nay mga polisiya kuno nga maunay ang ngayang muhisgot mahitungod aning petition ni OBY nga kay humana niya ni napermahan unya naa ning daan sa ilahang diskusyon no sa giingon nga family constitution. So normally dili na gyud matingala si OBY nga dili gyud maaprubahan ang iyahang request sa pagkangalan nga ang ilahang pamilya mismo during the retreat. Okay, napo na ilang retreat ni. Sa ilahang discussion planning, ilahan ng gihanay ng daan September 25, 2019 dayon klaro na diri mga igsuon nga ako na lang ning ingon ha. The court already released an order that OBY's counsel, meaning ang mga abogado ni OBY, nakahimo og mga dili maayong lakang. The court rightfully said that the case was already delayed for 2 years. And that exclude the pandemic year. And this fault of OBY's lawyers or counsels caused this delay as a damages to the court. Sorry mga igsoon sa akong medyo. Na ay dako gyud ang damage. The dismissal started from civil case number 18-15199. The challenge of OBY and the two siblings LRY and GYD is already a faction known to the court that they have failed to invalidate this extrajudicial settlement in lieu of any contesting point because what that cannot be surprised to them is the 47 pages of the family constitution of the Yanson family. Okay. So, padayon na ko mga igsoon. Okay, it is already a common understanding to all of the judges who may have to participate with this case if ever there will be a continuing case to bring on that Balyacar Transit is trying to show, gusto nga ipakita sa Balyacar Transit Incorporated that they already have ignored the four siblings in favor of the two. Yet this is already a very strong stand against the BTI from the judges during their caucus. So, doon na day gipanghisgutan mga igsuon. So, mananig atong giingon pag-istorya nga before they may proceed to that finality of jurisprudence, naagyo day ni sila'y matawag nato bag gathering and then ilahagyo day hisgutan. So, therefore, it is already a fact that cannot be discount that the qualified theft or the qualified theft of the company properties, including the carnapping of the company vehicles, which were filed by Janet, Leoray, and Olivia, has no legal basis. Finally, has no legal basis. Okay. So the majority remains in the shareholdings of the Y4 and they are legally entitled according to the press release by the court that it is not a question of control and management of the operations of the company established
the Dr. Ricardo Yanson legacy. Okay. Sige, salamat. So, the point is only something to stand amidst all the questions and further legal inquiries. Okay, mga igsoon. So, nakita na to. Okay, Pastor, this is from Claytay Kausing. In addition to this, we want the people to understand, especially to those who listen to your program, which we know that already scattered all over the Philippines. Folks who know what a majority means know that 4 out of 6 is technically and judicially defined as the majority. It's already a fair and equitable expression of truth released by the press release of the court in Bacolod to bring favor to the media to be having a deep information about the status of the case. It is also a known fact that 2 out of 6 is technically defined as the minority as per Corporation Code. And even a first grader knows, even without getting into the terminal interpretations, lisura ra po din, no? Bisag di na ko na maabot sa terminal interpretations. Only lawyers can do that. Okay, salamat po. This dispute is only prolonged by the minority thinking that the money can buy them justice, but really they fail. I have high respect for the judge's decision to finally decide on this matter, and they did their part. Though he or she stood against the powerful and defended justice, but then, at the end of the day, napagoy katapusan sa adlaw day, at the end of the day, according to Roger Delo, it is still the legal premises that gives or brings no further impediment to the decisions of the court. Okay, salamat ha sa mga pipila ka book nga nag antos gyud og padala. Na may mga okay. Pastor, that was already aired out in public interest, and this was already aired out by Sammy Nuarbe, by Sammy Nuarbe and the program Rapido of RPN TV 8 Radio Ronda. Okay, salamat ha. Mga igsoon, nalipay ra gyud po ko nga inyo akong gipadadaan mga Ilonggo gali ni, no. Well, I'm so happy with your sending me this message, but what is more important to me is the knowledge of everyone who understand the wisdom. Okay, thank you so much with this. Ako'y nalipay kog dako ining inyo karon nga gipadala nga mensahe. Okay. Another sender from 3467. Okay. Pastor, finally, everyone truly is a two men. Every man is truly a two men. One is awake in the darkness and the other asleep in the light. Duha kuno katawo gyud ang matag tawo. Duha kuno katawo ang matag tawo. Ang usa kanunay nimong makit-an nga nagmata panahon sa kangit-ngit. Pero ang usa kanunay nagkatulog bisan pas udtong tutok. Okay, thank you very much with all of our friends. No, salamat yun tanan sa inyuhang ilhon na ako tamang friend. Salamat sa inyuha tanan nga mga report din nato. Well, naalarma ko. This is 47 pages family constitution. Mas dako pa man sa ato ang Philippine Constitution.
atong Philippine Constitution, for sure mga igsuon, moingon ra gyud kung wa gyud na unless dunay commentary, no, moabot siguro 47. Pero ang family constitution sa ilahang Yanson family is establishing mga igsuon bahig gyud kay sa nga tanan. Unya giingon gyud diri nga sa ilaha kunong nakita nga wala man kunoy malutsan si Olivia sa rason nga diha si Olivia kauban sa iyang pamilya og ni Dr. Ricardo Yanson during that predeterminant discussion. So meaning naisgutan na nindaan. Kunya ningon pag-istorya nga si Olivia was too amenable, and then ningon pag-istorya sa mga igsuon nga si Olivia was the first one who signed over that constitution. No, mga igsuon, so meaning to say wala maulahi si Olivia. And then with the corresponding, salamat ni Ana Marie Trinder, with the corresponding coverage, may video din, no? So, with the corresponding coverage that is in the archive of the Yanson family, salamat ni agawa ni De La Peña, nagtanaw karon. Naadi ay ni siya video nga nag-cover aning panahon gyud nga gisgutan o kaning sa panahon gyud nga gi-cover ang 47 pages family constitution. Unya mga igsuon, walay bisan og gamay nga negative si OVY or si Olivia ining mga butanga. So, nagpasalamat ko mga igsuon nga ang gipadala karon nga letter mga igsuon gikan sa Bacolod nga ilahang gituki og maayo. So justifiably it brings the reason evidences after evidences, no. Naagud sila mga gikuha nga ebidensya to prove nga ang tanan nga mga paningkamot ni OVY well, di man gud po ni siya taro nga paningkamot, dinautan mo gud ni paningkamot gud. Honestly, dili ko mo against kung ang pagpaningkamot for the good. Pero kung ang pagpaningkamot is mga igsuon is a machination, or may nga lata pag-istorya ka na dili maayo, kay sakit magpaminaw ng dinautan, kung ang tuyo gani naningkamot lang yun siya, kay para na siya'y kana bang ma-underestimate, nang iya habang ma-look down, kanang iya habang ma-humiliate, meaning kana bang iyahang mapaubos, mapakaulawan. I don't really appreciate that, though she's a mother. Bisag si Olivia mo painahan nga nang yubit sa iyahang upat ka anak, di paghihapon ko moingon nga naa siya katarungan, gumikan kay inahan siya, wala gyud siya katarungan mga igsuon. And I base that moral or according to that statement nga bisag unsa pay mahitabo nimo ang imong virtue. Okay, ganahan ko sa term, ang imuhang virtue. Dili gyud na siya pwedeng masakripisyo. Salamat pod kaayo sa nga tanan. Gumikan kay mga igsuon, angayan ba na kung isulti ninyo? Nga ningon pag-istorya si Epictetus, this is one of the most famous Greek philosopher. To live a life of virtue, you have to become consistent. Even when it isn't convenient, comfortable, or easy. So, gusto kong mapadungog ni nga ma-address dato dito ni Olivia. And then, ang nagmaster man god usually ini nga philosophy mga igsuon, mga pare. Mo nang ning ko pag-istorya, malipay ko maguna-una nga si Epictetus is one of the most highly regarded philosophers sa mga nag-eskwelagang philosophy sa kaning sa mayingon ta pag-istorya kaning mag-eskwela bitaw ta mga igsuon din sa seminary, murag halos pati daghana man gud ang mga philosophy nga i-bombard, no, nga ipasalo nimo sa labi na gyud ug moingon ko pag-istorya to mention pareho nilang Father Eric Losada, katong mga katong silang Father Trono, motoy mga maayo kaayo nga mga mentor mga igsuon sa seminary. Now ako lang nang gisulti ninyo in a sense nga pagkangalan manggod nga ang gakadol, meaning ang gaalima ga-advise ni Olivia og ingon man sab nila ni Leo Rey, no? Ang mga daghan manggod mga pari manggod. And then usually mayon ko kadaghanan sa mga pari, mga missionary priest kanang sa Augustinian Recollects because ang ilaha manggong forte is nas education. So ang ako re kasulti nga kani gyud unta sila they have their knowledge at par value.
Banggiitan gyud ning mga OAR, Order of the Augustinian Recollects mga igsoon. Ang point nako ngano nakasulti ko ninyo ana, gumikan kay kadaghanan magud sa mga educator, mga missionary priest sa OAR, no? Organization of the Augustinian Recollects or Order of the Augustinian Recollects. Now, ningon ko nga sakto man ning giingon pag-istorya, where is that virtue now? Di po ta pwede ratang igo ratas tudlo niya, di po nato ni siya praktison. So wala kung giingon pag-istorya, mag-unsa man ang puno ka og idea, puno kag kaalam, pero wala po'y practice. Pareho na siyang gatuon kang mo drive, unya wala po kay motor. So unsa may gamit sa imuhang pagka-driver o wala kay drivean? So din ako nakita mga igsuon nga, well, this is an inconsistency. Gumikan sa, balik ko na ako, you have to become consistent even when it isn't convenient. Sa side ning Olivia, o gi-explain pa ni sa mga pari dito niya, nga mas maayo gyud tong imuha gyud ng himuong kausa, prinsipyo, baruganan. Sa rason nga, naamang kay supreme objective. Ang imuhang supreme objective is the preservation of your family, especially when we talk about love. If it truly meant, kung tinuod mang yun nga ang usa ka inahan o ang amahan, nagmahal sa iyahang banay, sa iyahang pamilya, dili gani niya palangawan ang iyahang anak, mga igsuon, di ba, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng mga magulang mo. At ang kamay nila ang iyong ilaw. Pero diri mga igsuon, walay ilaw, murag ang kamagtiayon o ang pag-agak sa pamilya, walang ilaw, hilaw. Hilaw mga igsuon. Now, ang nakawala manggoy angay, kani manggod nga mga pinulungan ba? Di bisag dili di ka kampante, di ka ganahan, inconvenient para nimo, dili ka komportable, dili sayon, pero then moingon ta pag-istorya nga malipay ra gyud ta. Nga moingon ta nga amahan ko sa akong mga anak, ako ning mga anak, ako ning asawa, then mo po ng asawa, ako ning mga anak, ako'y nagsamkon ani, ako'y nanganak ani, ako'y gamatuto ani, kaning akong bana. Pwede pa ganing mausahay, di pa gani ilhon sa asawa ang bana. Gumikan kay siya mangyod ang direkta. But then, ang ako alang din hindapita, major offense mga igsuon ang pag-file og kaso nga carnapping. Pero, di man ko mutuo nga wala makahibalo si Olivia. Di po ko mutuo nga ang mga pari kay pari wala po sila abogado. Daghan kay mga master's degree, doctorate degree. Kana lang daan si kanang Hernan Omicilio, kanang ex-priest, OAR na, Order of the Augustinian Recollects man siguro na. O katong namatay nga ga-ulo-ulo sa Union dito sa Mindanao, mga igsuon, nga katong gikan sa Alo, katong Malto, no? So, ang ako rin buti pasabot mga igsuon, they're not ordinary individual when we talk about organization, wisdom, mga igsuon, because maunay common focus din na pag-abot sa mga eskwela't pare, maayon na sa mga reflection, pero dinhing dapita mga igsuon, murag, wala mas na reflection, murag, ang akong nabantayan nga na ay reflection, mga igsuon, well, ingon na nira, kana ko nung ugsa to nakakitag Twilight, nga salida. Di ni mo makita, pero sa salamin makita ni mo may pato, mga bampera, kaya na pa'y reflection. Pero kung sa salamin makitaan, nga naaday sa, pero imo tanaw, dili gyud makakita imuhang mata, pero sa salamin makakita kuno ana nila. And diha expert ang mga pari, pero makita nako nganong dinhi sila dapita, nagkulang, no? Wala nila maistoryahe si Olivia nga that makes you uncomfortable. And that makes you uneasy. Mga igsoon ha, basta singular, plural, inform, that makes you. Ha? Mga igsoon, ako rin giklaro na. Now, dirita sa point na ko nga gusto na kong i-share ninyo, naan naman di ay ni. Now, kani nga gipang sulti karon nga gimitinga na, meaning like a thriving council, mo po na ilahang term mga igsuon sa
mga legal luminaries nga ilahag yung istoryahan. So dili day buti pasabot ka kanang paghusgar nimo ikaw ra anay magbuot, dili day naagyo day na siya yung mga respective minds to join with you on the interpretation of cases that align, no, katong mga naagyoday na sila murag batawag og council nga sila mo'y mag-istorya nga kanang imuhang pwedeng himong desisyon, naagyo na siya yung mga kapasikaran nga mo kaso nga mo pulo pariho mga igsoon. Pero ining dapita nakita nato nga medyo nagkulang si Olivia sa pagpasabot sa mga abogado, labi na gyud sa iyang mga counsel, sa iyang mga magtatambag ng mga abogado, abogado na pagyapari. Abogado pare naglisod. So si Olivia kanat dili niya kayang himuon nga may siya, balaan ko na ako na ni, dili mang isuan. Ang buti pasabot din na ayaw patuga-tuga ay pagara-gara. Himo ang virtue nga ako, wa gyud koy kabang kaaga na mas nindot gyud kayo tong naagyoy makapasabot nimo, gumikan kay daghag kakulangon dili tanan. You are not a jack of all trade. Ika pwedeng kabalo ka tanan. No, naagyoy mga area nga kulang ka man. Naagyoy kay nagpalibot imong mga council. So consider it a virtue nga ikaw nagkinahanglan ka empty pa ka og mga panambagon. So the lawyers of Olivia failed to do their part. Ang problema og ang lawyer, mga igsoon, usapod ka pare, asamot na. Si Dr. Hernan Omicilio, Doctor of Philosophy na siguro gyud ko mga igsoon, pero moingon lang ko doktor man na siya siguro of philosophy, no hindi na siya matawag nga Doctor of Medicine. But he can dispense medicinal approval nga dili pod in taon moingon pag istorya nga maglabad ng ulong Olivia, no, pag mo action og glabad pwede na niyang ipaimnon og painkiller. Wala man na nagpasabot nga makahatag rag painkiller kana rang mga doctor of medicine. Katong mga naggamit og painkiller, moingon ra gyud ko pag istorya, they are the expert, no? Sila mo'y pwede nga maka-relate katong nagamit mga igsuon og mga grabbing painkiller. Di ra nako hilabtan tong ingong PBBM nga gigamit ni President Duterte nga painkiller nga pinakakusog ko ng painkiller. But anyway, ang point nako nga naagyoy mga nagpalibot ni Olivia. But then ang pinakadakong problema gahi degoy ulos Olivia. Basig dili siya maminaw sa mga pare, basig dili siya maminaw sa mga abogado, kaya ang gusto mo iyang matuman ang iyahang buti pasabot. Ako mga igsoon in fairness, no? Ako alang ingnon pagsulti giving the benefit of the doubt sa mga abogado, di ko mutuo wala kabalo ang mga abogado, di ko mutuo nga ang mga pare wala pud kabalo, pero dili ra gyud siya mo tuo siguro kay ako ang may kwarta, hindi kamo. Kung anong gusto ko, ipahiluna na ninyo. Ipasigo ba, mga igsuon ba, to align. Dili kayo ngon pag-istorya. Pero ang problema lang, huwag ngon anas Olivia, huwag tayo mahimo mga igsuon. So matotal, dili po nato, yun po mabasol ang mga pare, di po nato mabasol ang mga abogado, labi nag ang ilang kliyente, gahig ulo. So diha na ko nakita nga maayo man di ay nga pagkahanay ni mga igsuon, wala man gyud di ay ni ningon pag-istorya nga na shortcut. May man gyud ang pagkahanay. Unya karon ang ato ang nadunggan nga ang mo justify sa tanan nga mga gibuhat nila resulting into the extrajudicial settlement ang katong ilahang mga lagda sa family constitution. Pero ang pangutana nako, how did they do that? Giunsa nila pagbuhat? Ginhiligay no nila ang write-up so gin in English. I'm sure nga dili gina binisaya. Siguro gyud ko nga dili na binisaya. Kay si Olivia ray makasabot og magbinisaya o iya siguro mga anak, pero si Dr. Cardo Yanson murag maglisod pag yun na kay kita mga Bisaya na magyud ato apod nga mga prevailing clause nga musuguta mo gani ato ang ganahan, no? Ako mismo na ako ang mga choices of Cebuano dialect nga laluma pong musultig binisaya as pastor oy. Pareho anang moingon pag-istorya mga igsoon akong samukon, that's the common term, pero og ako'y pasultion usahay I used to gamiton ako kadaghanan kanang pulo mga
tan-aw na to dili ba ni sila mutubag, no? Oh. Ako gyud ni silang kalampagon. Okay, salamat ni Arcel Carcueva. Mga igsoon ningon na ra ka simple. Nata itong congruent choice. Ang pangutanan ako giunsa man. Kay kung niingon pag istorya nga the organic term used in the covenant or kanang gitawag na tog family constitution sa Johnson family in English. So technically dili sila tanan parihog in English. Dili pud sila tanan makasabot og in English, no? Kay na may mga in English nga gihimo ang covenant pero sugyot nga kana ihatag ni Olivia ang tanang kwarta, ihatag ni Olivia ang tanan nga mga yuta, ang tanan nga mga balay, ang tanan nga mga investment nila naa sila sa investment sa tubig sa Bacolod, na sila investment sa kuryente sa Sinico. Well, usa man as rason nga nung ma-pressure nila mga igsoon, napod sila mga dagkong investment pod sa mga dagko pod nga mga real estate brokerage kay mo may ilahang gisudlan nga business. Pero kung balikon nako ang term mga igsoon nga gisulti dinhi nga kun magpuyo lang unta by his virtue or by her virtue, kana bang iyaha ba pod bang gibarugan ba nga mga kaayuhang mga nagdala pod og di kalidad nga tilimad on. Virtue is a kind of discipline mga igsoon. Na mingon ta ngano man nga nahimong malampuson ang usa ka tawo sa iyahang kinabuhi, the only reason nga moy mo patigbabaw gyud mga igsoon kana agyong giingon pag istorya, walay laing rason sa iyahang kalampusan. It's nurtured discipline. Okay. Okay. Nidugang og padala mga igsoon. Salamat. My classmate from Seliman University, pero di man unta nagka-classmate political science. Foundation man ko ni kuha og political science. Di ako nag-mechanical engineering sa Seliman. Pero sige lang, ingon siya nagka-classmate ko no me, pero dili ay sige. Yes, do na di ay may gitawag na tog political science kanang Philippine Constitution mga igsoon. Murag Constitution, murag anyway, murag anak kanang nami tuod. Sige, sorry kayo ha. Sorry kayo. Mga ikog sorry nimo. Wala, it's not my intention nga ako tika pakaulawan. Sorry kayo, nalimot ko nga naaman data sa basic, no? Okay, Philippine Constitution mga igsoon niya. I admit nga base dito mi classmate. Okay. Ang among teacher kaniadto si Ma'am Molina, gwapa mga igsoon. Okay, okay. Salamat mga igsoon. Okay. Yeah, nagpailan na siya nako. Okay, mangayo lang po kog agamay konsiderasyon brad ha kay medyo ako manggong nalimot manggog ko nga nagka-classmate ay tuod ta diha, no? So, mga igsoon, si Mr. Tulin. Iyang apelyido ng Tulin ha, dili kay ngon nga ni Tulin sa iyang apelyido ng Tulin. Okay, ningon siya pag-istorya. Pastor, we were then classmate and if you not disallow me, I may share this. He is a wise man who does not grieve for things which he has not, but rejoices for those which he has. Okay, Alexander Yung, naminaw ka karon. Okay. Kamu mo'y classmate ani sa College of Law. Okay, si Mr. Tulin. Basin og maingon lang ko pag-istorya. He mentioned silang Attorney Miles Bihar, silang Attorney Attorney Manny Arbon, etc., etc. Okay. He is a wise man who does not grieve for things which he has not. Mga igsuon, sakto man unsa man kunoy katarungan nga mangandoy ka o maguul ka sa mga butang nga dili imo. Ako pa nitong karon. Ako pa nitong karon. He is a wise man who does not grieve for things which he has not. Grieve for things which he has not. Nganong nagmagulanon man siya sa butang nga dili iya. So, buot pasabot, stupid siya or idiot siya. Sorry, akong term mga igsoon ha. Kay madahan og mangandoy kas butang nga wala nimo.
Okay. Padayonon ako mga igsoon, ha? Ningon siya, he is a wise man who does not grieve for things which he has not, but rejoices for those which he has. So that's O.B. wise. So si O.V.Y. ko no, mga igsoon, usa ko no na siya ka-wise nga pagkatao. Kay wala siya mag-uol sa mga butang nga wala niya o dili iyaha. So, og dili iyaha, nganong mag-uol man siya, pero sa ato pa, nag-uol siya aning mga butang nga iyaha. O gikagulaan niya ang mga butang nga iyaha. He is a wise man who does not grieve for things which he has not. Pero in those things that he has, so sa laktod pagka-istorya, alang-alam mo yung kung dili siya wise, gumikan kay ni-grieve siya sa iyahang mga butang or iyahang mga butang, iyahang gikaguol. So dili siya wise kay iyang gikaguol iyahang mga butang. Kay karon, ako lang giklaro nagguol siya sa iyahang mga butang, kay nganong ni pirma man siya nga iyaha man unta na, karon iyahang bawion. So dili siya wise, very unwise. Iyahan na niya iyahang kagulan. Nindot ganahan ko sa punto mga igsoon. Ngano man tuod nga mo file man si Olivia og petition pag annul, ha, o pag nullify, ang term ko rin annul mong mga igsoon. Nganong mo file man siya petition nga ipa-annul niya nga iyaha man na. So dili gyud ay siya wise kay nganong ni petition siya iyaha man na. Unya ni petition siya but pasabot dili na iyaha. So kung wise siya, dili unta siya ang ngayang maguol sa butang nga dili iya. Usbon ako dili siya ang ngayang maguol sa mga butang nga dili iya, so wise na siya. Kaya di man iya nga maguol man siya. Pero ining dapitan naguol siya sa mga butang nga iyaha, maunang ni file siya to nullify extrajudicial settlement. Sakto Amalia, sakto Sir Dwayne Imbed, sakto. Iyaha man tuod, sakto ang mga huwes nga ilahag yung mitingan, ilahag yung istoryahan, diskutihon yun nila, o nganong mo file man si Olivia o petition to annul nga iyaha man na. Ang ngayon manggod ingnon unta siyang wise, kung dili siya maguol sa mga butang nga dili iyaha, pero karon naguol siya sa mga butang nga iyaha, munang ni file siya og petition to nullify. Salamat, Mr. Tulin. Salamat. Okay, salamat, Mr. Tulin, sa imuhang gihatag nga idea. Sakto gyud, mga igsoon. Rejoices for those which he has, pero wa na hinuon siya nalipay sa iya hinuong gipanag-iya. Ay nay, murag manawagan dugay kog balik sa mga pari sa Order of the Augustinian Recollects. You failed to teach OVY the wisdom of this philosophy. The wisdom of Epictetus. Asa naman ang school of thought ani, mamaon ng istoryaha nga naa na may dako kayong problema. Ha? Okay, dili man ni okay kani. Buto gyud mo ani ron, nay nagpadala diri mensahe. Hala gyud mo ron. Mga igsoon, sorry ha. Sorry kay sa nga tanan. Okay. Di gyud unta ni angayan pero inyo man ning gipadala, ako na lang nirespetuhan, ha? Alaka. Okay. Pastor, this is in relation to the failed. Okay. Sa ato pa ni paltos di ay ang mga pari.
Ni palto sa mga pari because they love prediction rather than realization. Well, di man daw na sa'yo para na ako mga igsuon. Ang mga pari is very scientific because in prediction, that is science. Diba? And if you are in science and you deal about mga igsuon, kana bang mutanaw ni kasuunahan, dayon ang imong gikinahanglan is data. Og naa kay data, mo na imong gibasihan, so you're very scientific. You can interpret the data for the things to happen in the future. Prediction ang gibuhat sa mga pare. Okay. Muhatag ko gamay ani ha? Okay. Ningon siya pag-istorya, Pastor, consider the message of the CBCP. According to Monsignor Bernardo Pantin, we are respectfully sending the text of the Oratio Imperata ad petendam pluvium prepared by the Episcopal Commission on Liturgy for your consideration and use according to your pastoral discretion. Wala na ni mga igsoon, magdako na ni problema. Pastoral discretion. Ha? Osbo na ko ha? According to Monsignor Bernardo Pantin of CBCP, we are respectfully sending the text of the Oratio Imperata ad petendam pluvium prepared by the Episcopal Commission on Liturgy for your consideration and use according to your pastoral discretion. Aha. Okay. Ato paminawon ni mga igsoon kay medyo murag nindot kayong paminawon. Taas-taas sa bagay ini. Ala di na lang dagoy nako. Sige lang for the sake sa ato akaron nga mga kaigsuonan nga namati. Nagistorya ako may tungod og pari niya ihanap po ang gipadadaanan ni. Oratio Imperata ad petendam pluvium. Okay, mga igsoon, wala ko na naway ha. Ako ra nang gisulti ninyo. Kay mauni iyahang reaksyon sa ako akarong gisulti nga ni palto sa mga pari pag-advise ni Olivia, unya ang mga pari kuno niingon pag-istorya nga angay ira sila nga musulti sa laktod pagka-istorya angay ras pang marites. They are not conceptually talking what is the real situations, especially to the effect and the impact of every situation to the life of everyone. So dili day sila mga igsuon matawag na to constructive kay kini mga igsuon gibase man sa ingon nga may relas prediction and prediction man gud scientific man gud ang mga igsuon. Unya og ato nang paladman sa philosophy ang buti pasabot ana mga pessimistic. Pessimistic gani mga igsuon maingon pag-istorya oy ang baso mga igsuon kulag tunga ang tubig. Pero optimistic gani maingon pag-istorya ang baso puno og tunga nga tubig. Maingon mga igsoon, consider the argument of half empty and half full. Okay, Oratio Imperata. Ato ra paminaon kay mo man gisulti. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief. Mga igsoon. Ayaw, misunderstood nyo ng relief ha, dili ni katong ukay-ukay. Okay, niampo sila sa amahan, sa atong Diyos nga amahan, creator of our earth and of the universe and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures. So, living creatures ngaya sa Diyos. We humbly ask you to grant us relief. Mga igsuon. Mapaubsanon kaming nangayo kanimo nga imo haming hatagan og kaluwasan. From the extreme heat that besits your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources. To irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Ato po dagwayng
hinay-hinayan ning pagpanguwat sa mga tawo. Grabe po mong mga pari sa Roman Catholic. Oy! Paghuman ani, pagsunod sa Mayo, usbo na ko pagsunod sa Mayo, ting ulula na. Karon magpagawas mog Oratio Imperata, ad petendam plobiam, klaruhon ako ta magsulti. Ay, mininyog uwata. Haron mo ingon mo pag-istorya nga, ana lagi, nitubag ang Ginoo, giulan lagi ta. Awa, mamoy pulo sa istorya. Ayaw mig dula-dula, ayaw mig ingna pag-istorya nga, tungod sa inyong pag-ampo, di mo iglagyo ni Kibuloy, ana. So, nangigi mong Kibuloy? Mga Ikson, sorry ha, wala ni labot ang ako ara, naaray ni padala na ako dire, ako raning gikomentaryuhan, kay tinuod man. Wala mo makatambag sa tao kung unsay gikinahanglan para nga intak ang iyahang pamilya, nga naman di ay og mo donate na ninyong daghang kwarta basta kay ang uban nga membros pamilya ana may pagtugot. Ngano kinahanglan man gud yung i-deny ang upat kay para lang inyong matulis ang usa. Wadyo ko'y tuyo mga Iksoon nga ako ang engkwentrohon ang mga pari ining kalakihan. Ningon ko pag-istorya, bulatik naman eh. Grabe, Oratio Imperata ad petendam plobiam. Nako. Abi kay hapit nating ulan. Ulan na pirmi dito sa bukid. Mga Iksoon, akong klaroon, Bukiran, Pamplona, sa may San Isidro, gaulan na, onya, karon mo pa'y pagpadalaan ning mingon pag-istorya Oratio Imperata kay, mo ingon nga, ni ulan kay ni ampo manggod ta. Sa inyong mata. Grabe rapod mo. Pagkawa, pulos ninyong klasiyas tao, iwat-uwat man eh. Yes, salamat kaayo ha, mga Iksoon. Medyo okay, ganahan ko aning nagpadala ron og bag-o. Ningon siya, Pastor, consider this. Ang kinaiya manggod karon gigamit ang religion. Pero against sila sa ilaha karong sa mga tao karon nga mo comment dito nila, gumikan kay gibantayan na sila sa ilang sayop. Mga Ikson, di man mi against, wa man mi gabantay. Kamo may gabantay, ni Fedra man muna ako, munang ako ni react rapog ko, na ako'y comment, nga wala sila makahatag og insaktong guidance, counseling ni Olivia, kay ang, karon, imagine ka, ang kontra sa clergy, or ang kontra mga igsuon sa mga nagtudlo sa simbahan, mga huwis nga kalibutanon. O sa pa may tawag sa mga huwis, o sa pa may tawag sa korte, kalibutanon man na. Sila clergy understood nga they have the connections to God and understand nga they can qualify and quantify mga igsuon. Grabe di impact, no? Dili tong paktum. Unsa may effect, unsa may impact. Karon, sakto ni. Maunang maglisod na mo ron, mga pare, kay halos dili na mo to ang mga tao, pero di mamimubulag sa mo ang pagkakatoliko. Wa may labot ang katoliko. Ang dako ra magkalabutan, kanira mga pare nga mga sugamak. Wala ko'y sakit nga pulong mga igsoon, ha? Kanang pulong nga sugamak, di ba po nagwa na sakit? Okay, mo nagingon pag-istorya. Ang nagpadala na to karon, ni-react siya sa ako ang gibasa. Niingon siya pag-istorya, Pastor, the man who chases two rabbits catches neither. Sa murago ni gagukod sila, Pastor, og duha ka rabbit ba? Bisag unsaon pan lawa gyud sila madakpan. Wala man kay ining panahona mga igsuon. Medyo taas na ang level sa kaalam. Bisag dili pa educated sa kaalam. It doesn't mean nga abi kay
wala kay ka-eskwela, wala kay kaalam, daghang maalamon bisag wala ka eskwela. Pero tanawa, ang confining themselves, anha gyud sila seminaryo, kay exclusive gyud ang ilang pagtuon, philosophy, pagyud, o niya, paggawas mga igsuon, puro ratsuri, walay reality, walay application. Anya maingon ta nga, mala, tanawa, ragod, o pila ginaganon sa mga nanimba, sa may labot anang nanimba. Wala man na sila gasimbas mga pari, sa Diyos man na sila gasimba. Magklaruhay na lang ta. Ayaw ninyong ingna ng mga tao. Bisan ako, yes, I agree. Pastor ko, born again. Pero, every time, doon ako'y ganahan kong solemn prayer, muana kong cathedral, muana kong simbahan sa Katolik, because kabalo man ko nga gidesign man na siya nga a bit of isolation. Naman ko'y isolation god. Well, sa ako ng pagtuo, ambot tagway ninyo, I can harmonize my prayer because I believe nga nindot kay ang ambience sa church kay gipuhunanan ba nagdakong puhunan gipalit ng yuta gitukurag simbahan kay para inig adto manimba ng mga tawo adto bawion sa ilahang mga amot. Kaya mga bayranan sa kasal, lubong, di ba mga igsoon, bunyag, di ba? Okay, sorry nga ni-mention ko ani because ang ako amang god mga igsoon, wala gyud ko'y intention. Nga kining ingon ani ba, mahimo bang dakong issue para ninyo? Kay para man god nako mga igsoon. I agree with you nga do na tay taas nga heat index. Pero wala man gud na nagpasabot nga si Olivia na asa gawas ilalom sa adlaw nga nainitan kauban sa mga abogadog mga pare. Di na to pwede pasangilan init magugkayrong panahuna mo nang ingon ani na hitabo dili oy. Si Olivia loves to stay in an air-conditioned place. O pag-siguro, may nga pag-istorya nga adto na dito simbahan nga dili lang kay bugnaw mga igsoon. O siguro dito pa na sa fully air-conditioned room. Si Olivia pa dili maka-afford. Ako ning gipasabot yung mga igsoon because ang akong nabantayan, walay angay paminawon nga ang mga huwis nag-meeting para sa ilaha karong imminent decision o maabot nilang posibleng i-decide sa kaso, nakita nila nga nakulang ang wisdom ni OVY o sa iyahang mga abogado nga ni-file sila nga wala man di ay nila giayo og tuki ang 47 pages family constitution. Ayuhon gyud tog himay-himay, ayuhon gyud to kung dili man gani mapasabot kay gi-in-English man katong ga-in-English adto, paturaga sa paturato ira pog in-English unya dili sulit ang pagsabot kay dili man gud punabot ipasabot nga tanang graduado makabalo gyud og hanay sa kani mga igsuon. It's not poetry. Asabot ano poetry within the ambit of prose. Ha? Prose and poetry man na mga igsuon. Sa literature klaruhon nako within the ambit of prose, daghan manggong mga, kadaghanan manggong mga writer, mga igsoon, kato manggong dunay, matawag na to, bag whiz ba? Kato bang ngilngig kaayo, no? Kato mangtas kay in-English. Muna in-English mga igsoon, labi na gyud og abogado dagway, dayon dunay background sa abogasiya, may kay muhan na mga igsoon, pero in town, katong gihanayan sa family constitution, wala niya mapasabot verbatim. So kabalo mo kung sa diferensya kung dili ni mo mahimay-himay nagpasabot. Moingon na, okay na, tsada na. Pero moingon, makahubad ba ka? Dili. Ang problema naaman hinuon sa hinubaray ang problema. Mga igsuon, kay labi na gyutong kasulat, di ka maupong muhubad. Muhubad siya English, sa in-English po. Pero moingon, muhubad siya in-English, paingos Tagalog, paingon Binisaya, na may kadaghanan na ba kung nabatayan nga may kayong musulat mga igsuon. Lisod na ba sa mga lingwahe, may mga tao nga multilingual. May daghan siyag maistorya, daghan siyag mga kahibalong pinulungan nga pwede niyang maistorya. Pero dili ang tanan, maayo ang napita. Not
all of the member of the family can understand, maybe a portion of it, but the whole of it, mga igsoon, di pa rin pwede mo yung sa Olivia, ay, amo gali na, way man ko pabalaan nila bala. Nga ila man na nga ginhimo, nga hindi manggali na sila makapabalo sa amon. Nagbayad pa ko sa ila, pila na kamilyon. Pero pag yung kadungog ni Olivia nga mutulisok og pare, may nga siya, ikaw father, why ka nagsiling nga hindi galito? Nga pirmi man lang mo di, ari lang mo di makaon. Ari lang mo di para magsulisit. Pero hindi mo makabulig sa akon pag-interpret siniyo. Well, mga igsoon, ang point na ko, sakit ba pong paminawon, honestly lang, the intention of law is to give light to every heavy burden of everyone. Pagaanan ang tanan nga mga kabugaton sa matag tawo, labi na gyud sa kahimtang diin ang ato ang kalibutan kita mismo daghan gyud ta og mga gipangpasan nga mga palasunon, mga concern, mga igsoon, concern sa in English concern. Pero ang problema manggod gumikan kay og na wa pa ta ni kwartas Olivia, mapobre pa ta ni sila. Dili ingon ani kabugat, bugat kay basta dako gani og butones, dako magupog o halis. sa Biblia mga igsoon, much is given, much is required. Daghan man, billion man. So, billion dako pug pala sa anon si Olivia. Giapil niya pasaan ang mga abogado, ginay ni badlong nako, di na kuno ipagamit ng term nga buringog. Okay. O kanang mga pari, di na pug kuno ipagamit ng pulong nga mapahimuslanon. So, giapil niya nagpasaan, abogado og mga pari nga ang gitutukan siya ra kay may ara siya bilyon mong. May tag apilo nila tong anay. Anay, mami. Te makaon ka mo, anay? Hindi, anay, mami. Nakadto kami diri kay gusto lang namo nga pabalon ka nga. Amo ni ang pagbulig namon sa imo nga gusto namo nga mabalaan mo ni bala. Wa na mga igsoon. Bala na mo iyang mabalaan. Well, anyway, salamat sa tumasuking tigpaminaw, mga igsoon. Magdungog ta, Lunes pohon. Ang ako rang point, mga igsoon, nga nalipay ra ko nga doon ay mga concerned individual, no, nga taga Central Gate sa Bacolod nga nagpadala sang ilayang nga mga letter diri sa akon para ma-interpret ko. Ay, nag-interpret man ako gyapon, pero ang pinaka-importante tani nga updan ko ninyo permi kay hindi man pwede nga hindi ko nyo buligan, kulang man kuya sa mga ebidensya, kulang man kuya sa mga articulation bala. So, salamat sa tanyong kayo. Mama Nilin, salamat kayo. Salamat diri atanan. Mga igsoon, wala na ko ilang oras sa programang Ang Kamatuoran. Magdungog ta sunod Lunes pohon. Sa kanunay kini si Pastor Ilaping sa programang Ang Kamatuoran. Andam kanunay nga musapupo sa mga pangutana og labi na gyud pagsapupo sa mga gikinahanglang mga pagtulunan nga nakaangkla dinha sa pulong unsay kamatuoran ang tubag maorapod ang atong programa, Ang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran.
Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran